Pag-usapan po natin itong controversial kasi ayaw nilang palamigin eh. Tuloy-tuloy po yung init ng issue dahil sinasakyan po ng mga DDS vlogger at ng mga supporters nila itong issue tungkol sa pagtanggal ng or pagbawas, binawasan lang ng security si Vice President Sara Duterte. Okay? Dahil sa dating 433, naging 350 na lang. Pero ang dami pa rin nun. Kasi inalis nga po yung 75 umano ng mga pulis na dating naka-assign sa kanya. Dahil ang katwiran ni PNP Chief General Marbil, kailangan niya ng additional manpower na mga pulis o additional na mga pulis sa maraming mga assignment, mga dapat na gawin sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, hindi lang sa Metro Manila. Yun ang dahilan kung bakit kanyang nirecall or inalis. At hindi nga lang po sa Office of the Vice President, pati yung mga ibang naka-assign bilang security sa mga political or retired general ay nirecall din. Ngayon ang tanong, bakit galit na galit ang mga Duterte supporters at pati yung kampo ni Duterte sa isyong ito? Ang tanong ganito, meron bang seryosong death threat o threat ang Office of the Vice President? Bakit kailangan ng napakaraming security? At bakit parang ang dating ay nahubaran sila nang mabawasan ng security? Yung bang 350 na security sa Office of the Vice President, hindi pa ba sapat yun? 350 after bawasan ng 75? Nagtatanong lang tayo. Kasi sa kasaysayan po ng security sa Office of the Vice President, ngayon lang naman umabot ng ganong karami, mahigit na 400. Nung araw ay 250, 300, marami na nga eh. Nung panahon ba ni, sino ba naging mga Vice President? Jojo Binay, hindi naman ganun karami. Panahon ni Noli de Castro, hindi rin ganun karami. Panahon ni Leni Robredo, hindi rin po ganun karami na umabot ng 400. Wala pa nga 300 yung naging security nila eh. Bakit ngayon sa ilalim ng pangasiwa ni Sara Duterte bilang Vice President, bakit kailangan ba ang 433? At nabawasan niya, ay galit na sila. Kaya ako nagtatanong lang, bilang Pilipino, bilang tayo'y Pilipinong nagbabayad ng buwis, nagpapasweldo sa mga security ng kahit na sinong politiko sa ating bansa. Kailangan ba ganong kalaking pwersa? Kaya nga tinatanong ko, meron bang threat sa security ng Office of the Vice President? Lalo na ngayon na siya ay Vice President na lang, wala na siyang posisyon sa gabinete. Kasi nung araw, pwede pang ma-justify na iba yung security na sa Department of Education, nandoon pa siya, iba ang security sa Office of the Vice President. Eh ngayon, OVP na lang eh. Kailangan bang ganun karami? Bakit hindi matanggap ng mga DDS at ng mga Duterte na kailangan ni General Marbil na i-recall ito dahil mabigyan ng ibang assignment? Kasi hindi naman maganda na yung police tumanda na lang sa pagiging security. Paano mapopromote yan? Anong promotion pag security ka ng politiko? Wala. Diba dapat may trainee, may schooling para ma-promote naman ang mga pulis na ito. So pabor sa pulis na i-assign sa mga posisyon na pwede sila ma-promote. Pabor sa pulis na kailang magampanan ng trabaho nila bilang to protect, to serve and protect ng mamamayang Pilipino. Hindi yung to serve and protect lang ng politiko. Yun ang aking opinion at interpretation dito. So ako po, ay bilang Pilipino, ako ay naniniwala na tama lang yung ginawa ng PNP na i-recall kasi hindi naman talaga mandato o trabaho ng pulis na maging protector o bodyguard ng politiko, especially sa Office of the Vice President. Ang allowed na dapat security ng First Family, Office of the President, Office of the Vice President, Presidential Security Group o Presidential Security Command. Yan ay military. So, meron ng military. Tama lang na ang police ay assign sa iba. Pero, masyado kong pinaiinit nila. Kaya ang isa pang tanong dito baka naman may pinagtatakpan. Totoo ba na pinagtatakpan ang issue ng biyahe ng pangalawang Pangulo sa Europe na di umani nanood ng concert? Sa kabila ng tayo meron typhoon, sa kabila ng binabaha ang Metro Manila at Luzon, ang pangalawang Pangulo ay umalis at nagpunta ng ibang bansa sa Europe. Baka naman yun ang buong pinagtatakpan lang kasi nung hindi may paliwanag until now Pero mas pinalulutang ng mga DDS vlogger at DDS supporters yung pagtanggal ng pagbabawas ng security.
na hindi naman ho yan dapat maging issue dahil yan ay merong exclusive na karapatan sa aking paniniwala at opinyon. Ang PNP chief na mag-recall, bawiin, magbawas ng pulis na nakatalaga bilang security bodyguard ng mga politiko, hindi lang ng Office of the Vice President. Di ba? Kayo po mga nanonood, nakikinig, paki-like po nito itong video ito. At ano po ang inyong masasabi niyan? Tama lang ba yung ginawa ng PNP? Bawasan. At hindi pa ba sapat yung 315 na tira na magbabantay 24/7 sa Office of the Vice President? Di ba? So, kung ito naman ay dinadivert nyo yung issue para pagtakpan yung biyahe sa Europe, eh hindi naman mapagtakpan yun. Buhay na katotohanan yung wala siya nung panahon ng kalamidad dito sa Luzon at Metro Manila. Bakit? Pag nabawasan ba ng security, wala na magagawa ang Vice President? Ang tanong, ano ba ang trabaho ng Vice President? Wala naman masyadong pinagkakabalahan yan. Dahil wala ka naman departamentong pinapatakbo kung hindi yung Office of the Vice President. Wala naman yan. Wala namang malaking project yan. Maswerte pa nga ngayon eh. Alam ba nyo ang Vice President ngayon? Merong mahigit na 2 bilyon na budget taon-taon. Na pinakamalaking budget sa kasaysayan ng pangalawang Pangulo kasi nung una 400 million, 700 million lang ang budget ng Office of the Vice President. Ngayon na triple, mahigit na 2 bilyon. Tapos na doble-doble rin ang mga security. Napakaswerte ng Vice President ngayon. Yung mga dati, hindi naman ganun eh. Pero bakit masama pa ang loob nila? Bakit parang nagtatampo pa sila? At pinupolitika na ho itong issue. Pati political harassment ang ginawa ng PNP. Hindi. Non-partisan ang pulis at militar. Huwag naman yung idugtong sa politika yan. Huwag niyong linlangin. Huwag naman ninyong paniwalain ng mga tao na political harassment ito. Hindi ho. Dahil hindi ho politiko ang mga pulis. Ini-assign lang sa mga dapat nilang trabaho bilang pulis ng mamamayang Pilipino. Hindi pulis ng politiko. Ganun pong kalinaw yun. Sa akin pong analysis at opinion, interpretation. Ang pulis ay tagapagtanggol ng mamamayan. Hindi lang politiko ang dapat nilang pinoproteksyonan. Ganon. So ano pong inyong masasabi dyan? Sana maintindihan din ni Vice President itong isyong ito. Huwag na nang palakihin ng palakihin kasi napakaliit na isyo. Nakakahiyang isyo. Kasi bakit ang pinag-uusapan ay security? Alam mo, kung ikaw ay lingkod bayan, kahit walang security, kaya mong gawin maglingkod sa bayan. Kung ikaw ay nanumpa at talaga namang nanumpa bilang government official, bilang elected official, hindi mo kailangan ng security, pwede kang makagalaw at makapagtrabaho kung maglilingkod ka lang. Bakit kailangan ng napakaraming daan-daang security? Ano yun? Ilang milyong piso ang gagastusin ng taong bayan para sa sweldo at allowance ng security na isang pamilya lang, isang tao lang ang babantayan. Bakit hindi natin gamitin ang mga polis na ating pinapasweldo sa mas maraming matutulungan at mabibigyan ng proteksyon? Hindi ba? Any comment, reaction, malaya po kayo. Paki-like lang po ng ating mga video. Maging makatao at maging professional, kapupulutan ng aral ang inyong mga comments sana. Katulad ng ginagawa ko, wala akong personalan dito, issue lang. Sana po ay makatulong ako sa tamang impormasyon na aking obligasyong iparating sa abot ng ating kakayanan.